Ayan, buti na lang 'di pa nasa-solve. So ayan, gano'n 'yun, ulitin ko ba? Hindi na. So, ayun, kita niyo naman yung mga ayan makita niyo 'yan, okey na 'yan. So next is ayun, kung makikita niyo ang mas mahirap yung anong mas mahirap, pre-boards o yung PRC boards mismo? So, I think depende 'yan, eh, kasi 'pag nasa ano ka na, nasa mismong PRC ka na, sa may board exam room ka na, medyo kakabahan ka talaga kaysa sa pre-boards, eh. So iba, pero yung pre-boards ng mga review center, ang hardness nun guys is ire-rate ko from 5 to 10. 5 to 10 ang hardness nun. Tas yung PRC boards is ang rating ko sa mga problems na nalalagay nila dun is 1 to 10. So may talagang may mga madadali, tas may mahihirap talaga, 'no? Ang maganda po sa PRC boards is mostly yung mga problems nila, mas marami yung rate ko dun ng mga 1 to 5, mas halos kalahati. Gano'n kahirap yung sabi natin MSTE gano'n kalahati. 1 to 5 ang hirap nun. So yung 50% ng items sa MSTE, ang rating ng hardness niya is 1 to 5. Tas yung iba na is nasa 6 to 10 na. Gano'n lang yun. So yung pre-boards naman, 5 to 10. Gano'n yun eh. 5 to 10. Kung meron man mga piso-piso, isang madali lang, mga ganun lang, 'no? So, kaya niyo 'yan, guys. So, next is ayun, so 1 week na lang siguro ang ginagawa ko dito, may nagtatanong sa'kin, "Anong ginawa mo sir nung 1 week na lang?" 'No? So, ang ginawa ko nung 1 week na lang is hawak ko itong ganito, hawak ko 'to. Hawak ko lagi 'yan, tapos yung calculator, hindi ko na hawak yung calculator nun. Ah, Hindi ko na hawak yung calculator nun, ang ginagawa ko na lang, binabasa ko na lang siya. Ino-solve ko na lang sa mismong ano ko, ulo ko 'no, tigas kong ulo. So, ayan, gano'n na lang gawin niyo. Puwede ba bumahin ng link sa group chat? Mamaya-maya na lang engineer siguro, kasi medyo crucial, eh. So, mamayang break. Ano naman 'to guys, 'pag nakita niyo yung 'pag nakita niyo yung page is meron siyang makapasok ka naman sa link 'di ba? So, okey na siguro muna 'yan. Paalala mo na lang mamaya 'pag nag-break, okey? So ayan si Iref, ang gawin niyo guys is siguro wag na kayong mag-aral ng hindi niyo talaga alam. So i-aralin niyo yung mga talagang alam niyo na, statics, strength of materials, yung RCD, yung mga basic dun. Yung mga kunyari hindi niyo pa naaaral yung slender column nung slender column ng RCD kasi may slender column sa RCD, eh. Yung mga gano'n hindi na lalabas yun guys, hindi na masyadong lalabas, huwag niyo ng aralin. Ang aralin niyo is yung mga ayun nagkaroon daw ng DRB sa last exam, nagkaroon daw, RCD ayan. So, kaya niyo 'yan, guys. So, yung mga magte-take ng 2026 is ayan na nga, ulitin ko, guys, yung product namin ngayon is spoon-fed na talaga siya, makikita niyo. Ito siya, oh, guys. So, pero 'wag niyong yung mga magte-take ngayon, guys, sana hindi niyo maabutan 'to, guys, Ito yung product namin. So, spoon-fed na siya, step by step process 'to. Sa RCD is still kung hindi kaya step by step, meron siyang explanation dito, 'no, tuloy-tuloy na siya, 'no. Ayun. So, next is sa S SD, Structural Design. Ah, Labasin is guys, hindi ko pa tapos pero may Excel kasi ako ng kung ano yung mga lumalabas talaga, may Excel ako. Pero hindi siya napatunayan kasi bigla na lang nag-iba yung pagkaka-rearrange ng mga topic. Pero ang pagkakaalam ko guys is 25 situations tama. Guys, pantay-pantay po. Pantay-pantay po ang topic. 5 mechanics, 5 strema, 5 theory, limang limang RCD, 5 steel. Gano'n po yung nangyayari. Wala pong labasin na ano. Kung per topic, ang labasin is talaga yung cables, yung column,
column na meron talaga yun, magkakaroon ng spiral tsaka yung tide column, nagkakaroon yun. Meron isang ganun, may isang ganun, may isang welded, may isang bolted, ganun. So ituturo ko yung dito, sa structural, sa last part, ituturo ko yung tide columns na lumabas sa amin. Then magtuturo ako ng bolted connected bolt connection tsaka weld connection na mayroong Caltech for polar moment of inertia. Ayun, moment of inertia tsaka inertia ng mga bolts, no? Tuturo ko 'yun. So, ayan. So, next is yan, review centers guys. So, magte-take ng mga 2026 is kailangan may review center kayo na may pakialam sa inyo, no? May integrity and high, I think very nice to kung magkaroon kayo ng high passing rate. So ibang review center hindi nila pinasabi ang passing rate nila, pero most likely kung ano yung passing rate ng buong Pilipinas, sabi nating 30%, halos ganun lang rin yung sa kanila. Pero I think meron akong isang review center na mare-recommend sa'yo. Pero hindi ito bias guys kasi hindi ako nag-review dun. Nagsisimula to sa letter C, Papa M. Papa M yun, no? Medyo mataas, no? Nasa 70 plus, 80, nag-80 pa sila. Ah, ghost student ako doon. Nag-review ako doon, pero hindi ako related sa kanila. Kasi yung prof doon is nagbigay lang ng materials, no? Kasi ginapala ko na yung mukha ko noon, wala tayong budget talaga noon. Ayun, so ayun, ang next ko na ma-recommend is yung hindi rin ako nag-review pero si Sir Juncel, kung kilala niyo, ayan, Sir Juncel sa Art of CE. Very nice 'yon kasi yung video lecture nila is parang sa akin. Nakita niyo to? Kita yung mukha, kita lahat, pati online. So ganito rin ang setup, no? So makikita niyo mamaya pag nag-solve na tayo. So, ayan. Next is eto, yun. So guys, 1 week na lang. Huwag kayong mahiyang magtanong sa akin kung ano yung mga nyo, kung ano yung gusto nyo malaman ng experiences ko. Ayun, tanong nyo lang. So sure yung mga tanong nyo is katanong rin ng karamihan. No guys? Tanong rin ng karamihan yung mga yan. So ayun, pag hindi kayo nagtanong, aaralin nyo ulit. So sayang yung oras. But still, kung kaya nyo naman, i-challenge nyo pa rin yung sarili nyo, no? Challenge nyo pa rin kahit papaano. So, ayan, next is, yun, MSTHC. So, nagulat tayo, nasa Senate si Sir, Perry, Pericles. Pericles, no? Si Sir Pericles Dakay, nasa Senate siya. Sana, hindi madamay yung exam nyo doon sa bad trip, ka-bad tripan niya. No? Pero, ayun na nga, hindi niya siguro, ako lang ang analyzation ko dito guys is nasa Senate siya, ang dami niyang ginagawa, no guys, no? So 1 month na siya doon. Sa tingin ko mamadaliin niya yung exam. Mamadaliin niya 'yon. Isipin niyo na lang medyo madaming erronyms siguro kung minadali niya. O kaya naman iba ang gagawa. Ganun lang yun, iba ang gagawa. Tapos i-rearrange niya lang para lang hindi kumalat, no? 'Pag minadali mo kasi ang exam, kasi ako gumagawa ako ng exam, 'pag minadali mo ang exam, malamang-lamang yung solution mo dapat madali din. So baka dumali yung exam. Guys, wag yung i-take ito kasi yun lang analyzation ko. Wag yung iisipin na ganito. Uy, baka madali na. Ito lang analyzation ko. So, guys, ayun, ganun lang. So, expect sa exam na hindi mo masasagutan lahat yun. No? May mahirap talaga doon. Then next is common sense. So, common sense lang talaga or deal with it, no? It's either yung problem, common sense or deal with it. Mahirap talaga, deal with it na lang, no? So, ayan. So, quantity over quality tayo. Guys, tadtarin nyo na yung sarili nyo ng looks fam kung kaya. Yung kay Engineer JM sa YouTube, yung mga terms niya doon, effective yon. Actually, share ko lang rin to guys. Yung experience ko dyan is looks from na parang 400. Hindi lang yata 400 yan. Parang 1,000 yata ng looks from yun. Tapos walang lumabas. 1,000. 1,000 items na looks from walang lumabas. Walang lumabas kahit isa. Walang lumabas. So, ang nangyari, yung tropa ko, sabi ko kasi sa tropa ko
Okay na 'to pre, kako 1,000 ang dami na nito, dadagdag ko pa yung YouTube dun na ano, yung mga bago, yung YouTube ni JM, Engineer JM sa YouTube, yung mga terms. Ang masama dun, uunti lang yung minemorize sa Engineer JM, nandun pa yung mga lumabas, yung mga hindi ko pa minemorize. So guys, mag-look sum kayo, mga lumalabas dun mga 5 siguro sa MSTE 5. So ayan, next is do your best, no? Dapat 'pag nagpasa ka sa MSTE, dapat nakangiti ka na. Kasi once na hindi ka nakangiti, kakabahan ka sa HGE tsaka PSAT. Kasi hala, paano 'yan? Hindi ko alam kung pasado ako sa MSTE. Gano'n, no? So, yung time ko, nakangiti na ako nun. Akala ko nga top 1 ako nun, eh. Kasi nung MSTE is, sakto lang yung score ko nung MSTE. So 66 yung bilang, hindi, nakahula pa ako eh. Mga 60 lang yung bilang ko nun. Siyempre nakahula tayo, no? Naka, hindi pa included dun yung sure ko nasa, sabihin natin, 58, ganun, 60. Ang sure ko dun is nakapag back solve pa ako ng iba. Tapos siguro nakahula pa ako, nag 66 ako. So, ganun yun, no? Yung the effects nga, dapat nakangiti ka na talaga 'pag nagpasa ka. And then, very important for MSTE, dapat matulog kayo ng maaga. So, ang exam is nag-i-start ng 8:30, pero dapat nandun ka na ng mga 6, 6:30 kasi magche-check pa ng calculator, 'di ba? So, matulog kayo ng maaga, guys. Kung hindi kayo, "Ay sir, kinakabahan ako." Hindi ka makakatulog at makakatulog ka. Mahiga ka na ng 9 PM, 'no? Para makatulog. Kung hindi ka man makatulog, higa ka na ng 3 hours, 'no? Hindi, wag ka ng mag-memorize kasi hindi mo naman talaga alam kung ano ang lalabas sa exam. Hindi mo talaga alam kung anong lalabas sa exam, guys, 'no? Hindi mo talaga siya alam kung anong lalabas sa exam. Ah, Gano'n lang rin 'yon, 'no? 'Yun ang mangyayari, guys. So presence of mind lang, matulog kayo ng maaga kasi 'pag hindi kayo natulog ng maaga, hindi kayo magaling magbasa. So tuturo ko ulit kung gaano kahaba yung nilagay ko sa module, kung gaano kahaba yung mga MSTE na ano, problems, 'no? MSTE na problem. Ayan. So next is ayan, HPGE, 'no? Next is ayan, aim for perfect score na lang tayo, guys. Aim for perfect score. Um And then, erroneous meron yan, erroneous, pero halatado naman na erroneous, makikita nyo yun. And in passboards, ayun. So kung sino po yung mga bagong magte-take dito, guys, at hindi pa naka-experience ng mga pre-board na mga bagong format, hindi po parehas ng format sa CEREF yung exam ngayon. Kasi yung exam dati, yung mga old exam dati sa HGE is nasa 39 or ilang situation yon, 39 divided by 3. 13 situations dati ang binibigay ni sir. 13 situations. So, 39 items na situational yon. Tapos, 11 na piso-piso yung mga paisa-isa. 'Di ba? Yung mga may mga terms yon. Ah, ang tawag dito, hindi na po ganon. Ang nangyari is apat na lang na situational ang nangyayari. Apat. Baka magugulat kayo, "Uy, ba't apat na lang? Eh, ang nasagutan ko sa CRF maraming situation na." Ay, hindi po gano'n. Iniba. So, medyo sa amin sa batch ko po nag-start na gano'n, sa batch ko mismo nag-start na gano'n yung ano niya, sa batch ko mismo. "Sir, may review sa Byte next year." Coaching lang muna engineer, coaching lang muna ang ano namin, binibigay namin. 1 month before board exam tsaka 1 week before board exam. Libre yon 'pag nag-avail kayo ng product, guys. Ulitin ko, libre yon, 1 year 'pag nag-avail kayo nito, 'no? Ayan. Next is siya pa ba. Anong meaning ng siya pa ba? Guys, medyo matanda na si Sir Estanyero at 'pag nakikita namin sa mga PICC, ah, sa PICC is medyo matanda na siya, siguro hindi ko naman sinasabi na hindi pa niya kayang gumawa ng exam, pero I think hindi na po siya ang gumagawa ng exam. Kaya nag-iba rin yung format. So,
As you know, si Sir Estanyero is meron siyang anak na civil engineer din, civil engineer din, 'no? Siguro siya yung gumagawa, si Sir Estanyero is inaano na lang, nire-rearrange na lang po yung mga problems or dino-double check niya na lang. Kaya nag-iiba yung format, hindi na mga siguro kalahati nun past exams, kalahati na lang. Dati kasi almost lahat eh. 95% ng items sa exam is past exam. Ngayon nasa 50% na lang. So ayan, so may questions tayo. Possible bang balik questions? Guys, upon my experience sa solving ko ng mga past exam, walang nauulit, walang nauulit, 'no? Walang nauulit, guys. Wait lang, ba't send daw ng module? Oh, ayan, guys. Sinend ko ulit. Ayan, pa-download na lang ako, guys, kaagad. Ilan tayo? 94. So, ah, ayan, siya pa ba? So, nag-iba ng ano, nag-iba ng hindi officially nag-iba, pero tingin namin hindi na siya yung gumagawa ng exam, pero siya pa rin nagdo-double check. So, sa SGE po ba may nauulit na CRF? Yes, of course. Kaya nga ito yung ano ko eh, yung ito. CRF helps, 'no? So, huwag kayong matatakot, guys. Hindi ko naman sinasabi na huwag kayong maniwala na, "Ay, sino pong hindi nag-CRF dito? Ako engineer, hindi ako nag-CRF." Hindi advisable yun, guys, eh, kasi dito kayo mate-train kung paano magbigay ng exam yung mga examiners, 'no? So, next tayo. So, ito na si Bossing, 'no? Si Ma'am Bernardo, si Ma'am Prax, 'no? So, ayan, guys, si Bossing, presence of mind lang po. Presence of mind lang. Guys, matulog pa rin kayo. Ang ginawa ko nun, bale tapos na yung ano 'no, sa second day 'to 'no, PSAT. Second day is yung first day is ano, siyempre pauwi na kayo. Kumain kayo ng masarap, 'no? Kumain kayo ng masarap. So, lasado yun yung ulam ko nung kagabi kasi nakangiti na ako nun, eh. Share ko na lang rin, nung very first day, ay nung, one day before board exam, wala akong pera nun, grabe wala akong pera nun. Maalala ko, humiram pa ako ng pera nun para lang may pang-hotel. May pang-hotel kami nung tropa ko. Sabi nga nung tropa ko is yung tropa ko kasi medyo mayaman kasi yun yung firm niya is meron silang construction firm na malaki. Hindi niya sinasabi yung company name nila, eh, pero feeling ko malaki. Pero sabi niya libre niya daw, pero nakihati pa rin ako dun, namutang pa rin ako. Inaano ko lang, ang sinasabi ko dito, guys, mag-invest na kayo, 'no? Kung kaya niyong mag-hotel na kayo. Kung hindi man, maaga kayong magising, kung maaga kayong magising, siyempre maaga rin kayo matulog. So, nung day before exam, nagpunta na kami dun sa hotel, mga 4 PM, nandun na kami. So, ang ginawa ko nung, day before is nag-rearrange na lang ako ng nagre-arrange na lang ako ng mga materials, mga kung anong re-reviewin ko after nung first day. Then, hindi siya review, tingnan lang. Then ang ginawa namin nun is terms tsaka looks fam na lang, 'no? Terms at looks fam na lang. Then yung ayun second day pagkatapos ng first day is ayan, ang ginawa ko nun is nagbasa-basa ako ng CRF pa rin. Tapos nakita kong problem, may nakita akong problem sa CRF na lumabas sa exam namin. Pero nagkamali ako. Ituturo ko rin dito yun, yung nagkamali ako, 'no? Guys, para sulit. No, so ayan, concepts, 'no? Concepts ay quality over quantity tayo. Dapat, ayun na nga, ulitin ko ulit, quality over quantity. Isapulin niyo na yung mga talagang alam niyo. Wag na kayong mag-aral ng compression members. Wag na kayong mag-aral nun kung hindi niyo naman talaga naaral. Wag niyo ng ano, aralin niyo na ang aralin niyo is yung friction, yung talagang masasapul niyo, guys, 'no? Yung masasapul niyo talaga. Ayan, masasapul yung friction, mga columns, yung talagang masasapul niyo na. So ituturo ko naman kung ano yung mga
masasapol niyo na, 'no. So may question, saan po kayo nag-looks from sa PSAT? Walang looks from engineer sa PSAT, eh, terms meron. Paano ko kaya ise-send yung terms? Hindi kasi may template kasi na review center yun, eh. Copy paste ko na lang siguro. Kaso po baka makulong tayo, guys. Kita-kits na lang sa bilibid. So, naulit yung figure ng pisad pero ibang hinahanap, parang gano'n. Na ibang figure ng pisad. Ano na yan, engineer, eh, medyo ano na yan, medyo tagilid na yung salita na yan. Kasi talagang iniiba na, eh. Pero okey rin 'yun, halos na same lang rin, oo, tama. Mga siguro hindi tataas ng 5 problem, 3 to 5 problems nauulit yung figure pero iba hinahanap. Walang nauulit na problem, guys, sa PSAT, siguro meron, 'yun nga, meron 5 pero iba yung hinahanap, parehas lang ng figure, 'no. So ayan, so good topics naman, next is ayan, footing. Laging meron 'tong footing. Guys, sa exam namin last term, exam daw nila tsaka sa exam namin is 2 footing, isang square footing, tas isang piles, connections, may bolted, wala kaming bolted nun, eh, pero dalawa yung welded namin. Pero sabi nila nung last term is may bolted tsaka welded daw. As columns sa'min merong isang spiral, merong isang tied, and friction, meron din sa amin, tas meron din yung sa kanila, last term. Yung friction sa kanila is, maaalala nyo, dun sa binigay kong free materials kung sino man nakakuha or sa mga nakakuha sa inyo sa online, is yung friction ng last term is yung kotse na may hila-hilang lag, no? Hila-hilang lag. And then, truss, ayun, truss, tuturo ko yan, yung mali ko, influence line of trusses tsaka beams. 'No? Pero itong influence line of trusses tsaka beams, guys, hindi naman porket na influence line na lang ang gagamitin mo. Puwede ka pa rin mag-static diyan, 'no? Kasi meron yung iba, influence line topic, mag-influence line ako, maglalagay ako ng hindi puwedeng hindi gano'n. Mamaya ang tanong pala dun sa situation is reaction lang sa left side, alangan naman mag-influence line ka pa dun. I-static mo na lang, mag-moment ka, summation of moment. So, ayan, 'yan po engineer ho, nahirapan pa rin akong next week exam. Ano ba 'yan, engineer, influence lines? Kung ayan, katulad niyan, guys, kung hindi niyo naman talaga nasa pre-influence lines, huwag niyo nang aralin. Aralin niyo yung mga sapul niyo, yung footing, ayan, madali, footing, connection, sapulin niyo na yun. Trust lang po kayo. Trust yung influence lines. Kung kunyari, basta kunyari ito, ang alam ko lang sa exam is footing, connection, column, friction, tsaka truss lang. Yung influence line hindi ko alam. Hindi, wag mo nang aralin ngayon, 'no? Narinig ba ako mabuti? Malabo, eh. Wag mo nang aralin ngayon yun, 'no? Tapos ang aralin mo na lang, sapulin mo yung footing, connections, columns, friction, tsaka truss. Gano'n yung sinasabi ko ngayon, 'no? So, ayan, pa-check ako kung nagre-record. Tangina, baka hindi nagre-record, guys. Guys, pa-check ako kung nagre-record, ah. Dada ako ng dada dito, eh. So, ayan, solving na ba tayo or diretso tayo sa tips? Solving, pati files. Yes, may files, nagkakaroon ng files. Erroneous nga yung files sa'min, eh. So, check ko lang kung ano, okey yung so, ayan, pro tips, cert tips. Tips, hindi siya tips sa ano, eh, hindi siya tips sa literal na pagso-solve. Itong tips 'to sa ano, sa hindi tips 'to sa ano, sa in general, hindi siya tips sa problem solving. Yung tips na ilalagay ko is yung ano, sa mismong problem ko na ibibigay. 'Pag erroneous po ba, sir, bonus? Hindi po bonus 'yun. Kunyari, nasapul mo yung erroneous, tapos, sapul mo yung erroneous, tapos binonus nila, parang 2 points 'yun, eh, gano'n 'yun, eh. Gano'n yung mangyayari. Ibinonus nila, ta's natama mo pa, parang +2 ka, gano'n. Gano'n 'yun. So, kung meron yung sa HGE na isa, 51/50 ka, kaya 51/50 ka, 50 ka lang, hindi naaangat dun.
Ayan. So, next. Okay, okay na tayo. Ilan tayo? 94. Um, okay. Start na tayo, guys. Ba't ganito? Ang hirap naman na ito. I-rearrange ko lang, guys, para matuloy-tuloy tayo. Yan, okay na to. Okay na to. Question dito. Engineer, if may mga may ano? Ba't nabubulol na ako, guys. Sorry, medyo pag nabubulol ako, eh. So, engineer, if ever na may mga possible na problems na di mo ma-solve sa mismong board exam, ano bang magandang ways gawin dun? Like, if ever na talagang mapalabas, Iran or letter C or may tips ka dyan? Hmm, eto, ibibigay ko nga ngayon, kalma ka lang, ibibigay ko ngayon yung MSTE, 'no? Meron akong tatlong problem kung paano ano, ipaalala mo sa'kin baka hindi ko maibigay, kasi baka solve lang ako ng solve. Ayan, okey na ba? Kalma lang, 'no? Okey naman yung boses ko, guys. Medyo kinakabahan ako, hindi talaga ako mahiyain talaga ako, eh. Uy, nag-block daw. Pa-check po ako kung ano, wait. Nabla-blockan ba yung screen or what? Pa-check naman ako, guys, kung nabla-blockan yung screen kasi minsan nabla-blockan yung screen, eh. Ayan, ibaba natin ito dito. I-rearrange ko lang, guys, saglit, para ano, may nakaharang po. May nakaharang ba? Legit? Wait, i-double check ko lang, guys, Show meeting, share screen. Ayan, meron pa, guys. Pa-check naman ako. Paano kaya? Saan yung ano nito? Show meeting. Okay na, ano? Walang nakaharang. Okay na. Nakaharang yung obs. Obs. Ah! Ganun. Hmm. Hindi ko ano to. I-reshare ko. Wait lang, okay, okay, okay. Pwede kong i-ano. Mali pala. Nalimutan ko. My God, sorry, guys. Ang init. Fuck. Ayan, okay na. Pa-screenshot naman ako, guys. Para makita ko. Ito, dapat nakikita ko yung comments. Saan yung comments dito? So, dapat nakikita ko yung comments. Chat. Kaya nakita ko. Okay na. Ayan, start na tayo. Guys, in-update ko yung module, Tama 'to. Binura ko lang kasi ito yung old na ano, diniscuss ko. So ayan, start na tayo. Ganyan, pwede ba dito? Ayan. Ayan, so guys, babasahin niyo yung question. So, sa exam, hindi na po kailangan ng ballpen. Sa rules nila is
sa rules nila is parang pinagbawal na yung ballpen, tama, no? Pinagbawal na yata yung ballpen. Do not bring ballpen, sabi niya dito sa may ano. Bibigay ko mamaya yung ano, memorandum ng board exam after nito. So, ayan, the instruction, no? So, use a number 2 pencil to mark your answer on the answer sheet. So, do not use ink pen unless instructed. Pero ang alam ko, kami dati hindi na pinaano gamit ng ballpen. Pati yung pagsulat mo ng pangalan sa likod, yung mga number, yung mga pangalan mo, yung address, yung mga ganun, hindi na nila tawag dito, pina-ballpen, no? So always always ano po, read the instruction and listen. Okay. So first is sa mga hindi po coaching last month, ito po yung ano, ito po yung mga na-solve namin last month. Inulit ko lang kasi para mabilisan tayo, no? Kasi pag binago ko, mag-iiba na naman ang ating mundo, no? So, ayan, kung wala kang tulog sa MSTE, yung mga problem na ito, ang hahaba, i-skip mo siya. Tama? Sino po? Press 1 kung i-skip mo siya. Kung nakita mo to, kung sino mag-i-skip. Uy, walang mag-i-skip. Lakas yun ah. Kung ako yan, di-skip ko yan eh. Ayan, so babasahin po natin. So, number 1, a maintenance box, no? Ito, a maintenance box. Ito ba? Yan, ito, angat natin. Yan. A maintenance box from a well-known heavy equipment brand, CAT, which manufacture, ang dami ang sinabi, which manufactures machines for construction, mining, agriculture, forestry, paving, and more, no? Contains three ball bearings, no? And each of the first and the third ball, okay, ito yung crucial, ulitin ko guys ha. Each of the first and the third balls touches 5 sides of the box, while the middle ball only touches 4 sides of the box. The ball bearings have a radius of 2 inches. Find the volume of the air inside the box. No? Kahit complete tulog, skip mo, no? Kahit ako, skip ko yan eh. Ito yung lumabas guys ah. Ito yung lumabas. Kung hindi man ito yung exact na ano niya, na pagkakasabi niya, ito po yung lumabas ng exam, no? So number 1 tayo. So papayag po ba kayo na guys, ang dami pong sinabi. Papayag po ba kayo na buburahin natin itong mga ito. Burahin natin 'yan. Ang dami niyang sinabi eh. No? Ayan. Okay na 'yan. Ignore na natin. Burahin natin pa nito. Ayan. So, contains 3 ball bearings, no? So, each of the first and third ball touches 5 sides. So, pag imagine mo, 5 sides. Okay, 5 sides. So, corner, corner. So, pag inisip mo siya, papayag po ba kayo guys na ganito po yung figure niya, no? Ito po yung figure niya. Ayan. Magiging ganyan yung figure niya. So, pag tiningnan mo, 5 sides. First and the third balls nagta-touch daw ng 5 side. So, front, top, bottom, side, and side. So, 5 na yon. So, sa likod ulit. Ganun ulit. So, top, bottom, back, side, and side. 5 ulit. Then, yung middle ball daw is nagta-touch ng 4 sides. No? So, top, side, side, bottom. Gets? No? So, meron tayong sagot. Mm. So, sinolve mo yan ng, sinolve mo yan ng ano, no? Ng talagang solution. So, ibibigay ko sa iyo kung anong technique ko dyan. So, hindi tayo basta-basta solve lang solve. Pero solve natin yung classic or yung talagang ano niya. And then, ayan, check na rin natin yung dimensions, no? So, 2 inches yung radius daw. 2 inches ang radius. Okay. So, isometric po to guys. 3D. Ilalagay ko dito yung side view. Okay? Ayan. 2 inches. 2 inches, kaya po naging 12 ito kasi yung radius niya is 2. Tama? So, 2 inches yung radius ng ball is
Ayan, 2 inches, dalawa po magkabilaan, maging diameter, so 2 rin ito, 2. Then therefore, dahil may dalawa pang ball, ganun rin to. So, 2, 2, 2, 2, which is 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 siya. So, maging 12 siya. No? And then, yung height niya is ganun din. So, yung radius niya is 2, and yung diameter niya is 2 plus 2. So, ganyan. So, ang magiging volume niya is ito, yung volume ng buong box is 4 by 4 by 12. Tama? So, okay, let's solve. Wala pa tayo sa ano. So, volume ng sphere. Ano po yung volume ng sphere? So, ito guys, mali ko ba? Hindi ko malito. Talagang inanalyze ko siya. Ito talaga yung lumabas sa exam. Ito rin yung ganito rin halos yung ano, yung choices, no? So nakalimutan ko yung volume ng sphere kasi hindi natin na hindi natin to na ano na memorize agad kasi akala ko yung mga basic alam ko na sa college. So volume ng sphere, anong volume ng sphere natin? So volume ng sphere natin is equals to 4/3 times pi r cube, no? Ayan. So volume ng sphere is equals to, so starting tayo solve guys ha. So 4/3 pi, radius niya is 2 inches raised to 3. Oh, kukunin natin yung volume ng sphere. Tatlo po. Tatlo po, no? Tatlo po yung volume ng sphere. So, times 3 pieces. 3 pieces siya. So, ano pong sagot dito? So, ang sagot po dito is 100.53 inches cube. So, guys, ito pa. Nakalimutan natin basahin yung questions, no? Find the volume of the air inside the box. So, pag in-analyze mo, ang nangyayari lang doon is volume ng box minus yung volume ng spheres, di ba? Tama? Yun yun. No? So, kaya natin kinukuha yung volume ng sphere kasi ima-minus natin yun sa volume ng box para makuha yung volume ng air. Kasi nandito yung volume ng air. Yun yung mga spaces niya dito. Ayan. Diba? So, volume ng sphere, 3 pieces. Yan, volume ng sphere. So, volume naman tayo ng box. So, volume ng box is, ayan. So, volume ng box is, ayan dyan na, 4 times 4 times 12. Okay? So, ang sagot dito is 192 inches cube. Okay? So, volume ng air is equals to volume ng air, wait lang. Volume ng air is equals to volume ng box minus volume ng sphere. Is equals to volume ng box minus volume ng sphere. Now, so volume ng box is ano? 192